guys, and welcome to A&N Pre-Wedding Interview. Ayan. So Sam, bakit ba tayo nandito sa place na to? Ano bang meron? Siyempre, ngayon natin mas makikilala yung ating soon-to-be Mr. and Mrs. Ayan. So syempre, once na pag sinabi mong makikilala, paano nag-start, ano yung pinagdaanan, at marami pang iba. Oo Tama? naman. Kaya huwag natin patagalin to, Jam. Sige, So let's tawagin go. na natin, please welcome, Aren and Neil. Ayan. Sige. Good evening, people! Welcome to our vlog! Hello guys! Ayan. Sige, settle down. I like the energy. I like the Ano ba? energy, Samboy. Ayan. At dahil dyan, syempre, bago tayo magsimula, gusto kong kumustahin muna natin ang ating mga soon-to-be Mr. and Mrs. So, kumusta naman kayo ngayon bilang malapit na ang inyong kasal? Ito, wala na kaming pera. Wala na kaming pera, pero masaya kami. Kahit wala kaming pera, glory to God. Masaya. Kita-kita Okay, naman maganda sa yung preparation. excitement ngayon. At hindi halatang walang pera. Diba? Fresh na fresh, di ba? Fresh na fresh. Lalo-lalo na si pastor natin ngayon. O, di ba? Yes. Glory to Pastor, God, glory to kumusta? God. Kumustang malapit ka ng maging asawa ni Aren? Mabuti naman, excited syempre. Excited. Excited. Halo-halong emotion, halo-halong nararamdaman. Kinakabahan? Mekas-mekas na. Medyo kinakabahan, pero excited. Mas lamang excited para dun sa day natin. Ayan. And yung preparation nyo, syempre, ilang months din. Hindi naman biro ang mag-prepare ng ikakasal. So, kumusta yung naging preparation nyo, yung mga pinagdaanan nyo, hanggang sa, nandito na kayo sa point na to na malapit na malapit na. Ikaw muna. Okay. So, sa preparation naman, wala naman na kaming masyadong stress. Kasi tinutulungan niya naman ako. Like, hindi naman katulad nung iba ko nababasa na si hands-on lang si bride. But, tinutulungan niya naman, especially sa budget. Ayun. Ayun. Very good naman Diba pala kaya, si Pastor. Doon lang ako medyo na-stress sa budgeting. Ayun. But other things, wala naman na kaming masyadong na-stress. Hindi naman, medyo na-pressure lang kasi saglit lang yung time na magpe-prepare kami. But still, okay naman, we're good. Ano ba yung stress mo sa budgeting? Paano manghihingi kay pastor? Hindi naman, di ba, madaling, pahingi ng ganito. Mabilis ka usap. Kailangan ng, ito yung nakalista na bibilin. Ito na. So alam nyo na, yun ang example pa magpapakasal. Wala pa kasi pag ni Aren pagdating sa mga details. Walang bulahan Kasi yung dito. iba, kumbaga sa ibang mga ginagawa namin, taga-check na lang ako nung halimbawa may sasuggest siya, ito yung nakita ko sa flyer, siya kumukontak, siya kayong makausap, tapos sabay, pag may comment ako, inaano niya din, inaalam niya or tinatanong niya. So, napagkakasundoan namin yung mga preparation. Sobrang sipag talaga, magaling sa Ayun, masipag naman pala. Sa Talagang inyo. tulungan ng isa't Oo. isa. Very good ang bawat isa. Bawat No? isa. Pero bago Sa tayo assignment. bago natin mapag-usapan yung preparation nyo ngayon yung sa kasal, balik mo naman muna tayo sa pinaka-umpisa. Ayan. Diba? Gusto naman marinig yung istorya. Paano kayo nagkakilala? Oo. Siyempre, yung mga, may mga taong kilala na kayo. Pero siyempre, marami ring tao ang gusto pang makilala kayo, especially kung paano kayo nag-start bilang kayo ngayon ay magsa-start na ng inyong sariling pamilya. So, yun nga, katulad ng tinanong ni Kuya Sam, no, paano ba kayo nagkakilala? Ang simula ng love story Ang yung simula ng love story. Ikaw muna. Ayan. Ako muna siguro, tapos sabay dagdagan mo na lang yun. Nagkakilala kami talaga sa school. Yan, nung college, sa PUP. Kasama, magkaklase kami nila Jam, tsaka yung mga iba pa na tropa, sila Kuya Sam, Reyda. Yan, sila Reyda, sila Mikmik, sila Sly, sila Vincent. Yan, tapos, yes, si Kuya Sam, nagkaklase din. Pero before yon 2012, yan, nag-start yung school year na hindi naman kami sobrang close. Parang lang, dito, normal na magkaklase. May iba siyang May boyfriend pa siya nun. Kasi ako May iba nasabay, siyang nililigawan. iba pa yung, kumbaga, wala pa kami doon sa, magka-close talaga kami. So yun, nag-start as magka-classmate. Then, after nung, hindi ko sure, kasi second year ata yun, nagkausap kami. Yan. Ayun na. Nagkausap Ito na kami simula. doon. Nag-GM ata ako doon. Usap pa GM doon. Kasi parang may bad trip ata ako doon. Tapos sabay, ayun, nag-group message, GM, tapos sabay, isa siya sa mga nag-reply. Yan. Tapos after, yun Ayan, nag-start GM. yung conversation. Yan. Tapos sabay after nun, naging close na. Tapos, ayun, the rest is history. Kumbaga,
doon kami unti-unting nagkakilala. Doon nag-umpisa talaga. Magka-classmate, naging magka-churchmate din. Tapos naging magka-OJT, magka-work. Yan. Tapos ngayon, ayun, magkasama sa church at kakasal. Yan. Ayun. Pero syempre, i-validate natin. Aren, tama naman ba? Tama naman. Tama naman. Tama naman ang binalik ang istorya. Baka may gusto ko ikwento din Oo, sa may gusto ibang- ko bang idagdag? sa Baka ibang meron part. siyang hindi na-mention na Kasi sinama importante. rin siya. Okay. Ayun nga. Ayun nga. Sa school kami nagkakilala. And actually, hindi ko siya napapansin talaga. Hindi... Kasi? Hindi siya crush-like type. Crush mo ko dun eh. Hindi crushable. Hindi crushable. crushable. Oo, hindi crushable. Ayan. Nung unang Oo, panahon. At saka, ano naman tayo, di ba? Parang sa circle of friends, ang friends lang talaga, walang mali siya. Ayun. At saka meron nga siyang ibang gusto. Ako, meron pa akong boyfriend that time. Oh my God. May boyfriend pa ako noong time na yon. And, tapos nag-break din naman kami. And then parang sila kasi, yan, siya, si Reyda, si Jam, sila yung mga nag invite sa church. Hindi pa ako Christian that time. No, so, sila nag invite then parang isa siya sa mga taong nag-share. Parang like ang ginagawa natin sa campus ministry, yung open cell sa school. So doon ako na-win. Isa din akong result ng open cell sa campus. So doon nag-sharing, ganyan. So ako naman, nakikinig lang ako sa kanila. Kasi syempre, kaibigan mo, pakikinggan mo, baka ano ka, Support, di ba? tanggalin ka sa friendship eh. No? Mawalan ka ng friends, no? Na ano pala, yun pala yung fear, maalis. Then, joke lang. So doon nakita ko siya. Parang, nung nag-share siya, hindi ko pa nakikita na, friends pa din. Nakikita ko siya, parang gumagwapo siya. Ay, nakakagwapo talaga ang salita ng Panginoon. Oo. Yes. Parang, pero wala pa Magte-take rin down akong notes ako. feeling sa kanya noon. Sabi ko lang, parang nag-iiba yung mukha niya. Parang, na-amaze ako sa kanya kasi ang dami niyang alam. Yun. Yun. Pero wala pa rin akong crush. Na-amaze lang ako. Yun. Na-bless, sabi Na-bless, ayun. So, yun. Ayun nga, nag-GM siya, galit siya. Hindi ko na sasabihin yung reason, pero tanda ko kung bakit siya galit. No, so, hindi ko na sasabihin yung reason, syempre. No, so, Wag din. hanggang simula doon, nagkakausap na kami. Pero as friends pa din, wala pa talagang mali siya as no more. So, ayun, hanggang sa nagkausap, ini-invite niya ako sa mga gatherings. Una niya akong in-invite sa Youth Ignite sa Wisdom. Wisdom yun, actually. Sa Wisdom yun. Wisdom. Tapos, hindi sana ako sasama, kaso nahiya ako. Kasi nga, parang sa lahat ng umuo sa kanyang kaibigan, lahat nag-back out. So, nahiya ako mag-back out. So, Pero yun na lang. pala ang simula? Yun pala yun. Yun na pala. At dahil dyan papasok yung next question natin. So sabi nyo, sa school kayo nagkakilala, syempre magkakaklase tayo. Ngayon, paano na-develop? Paano napunta sa Ligawan. maging, yun, Alright. sa ligawan? Sino yung unang nag-first move? Nag-first move. Yan. Makaturo. May pagturo. Sige, pastor, explain Explain yourself. mo. Base sa pagkakatanda ko, Sigurado yung tama yan, pastor. Kinikilig na, hindi pa Hindi. nagkakwento. Kasi ang tanda ko noon, nung pinalala niya din sa akin yun, medyo tagal na rin kasi yun. Parang nagselos ako dun sa... Yun, parang may gathering ata kayo ng mga magkaklase. Yeah, nung high school. High school. Tapos, nandun yung Yeah, yung ex ko. ex mo na. Tapos yun, that time kasi nakakapag-usap na kami. So, di pa ako umamin sa kanya. Dahil Pero nagselos ramdam ako. ko na. Pero ramdam ko na may something. Dahil parang sabi ko, yun. Doon ako napaamin. Yun na. Ayun. Yun na. Kailangan palang pagselosin, no? Yung pala kailangan pala. Para Magte-take down mo talaga. umamin. Ayan, doon ako unang umamin nun. Yun lang naman. Paano yung pag-amin mo? Ayan, yun ang gusto namin marinig. Paano yung, pwede mo bang, Ayan. ano yung mga Actually, yan sinabi talaga yung mo? next question. Diba? Oo. Ano ba yung, paano mo sinabi? Ano yung mga sinabi mo? Ano kasi yun eh. Hindi kasi yun, dito, uso nun yung text talaga. Wala pa namang Facebook at saka Messenger nun. Tsaka hindi Ang kami luma, no? Wala pang Oo, Facebook grabe. at Messenger. Uso pa yung Oo. mga... Facebook, pero Nakikita ang wala Ano may Facebook pala? Uso pa yung mga all text 20, mga ganun. So, since hindi kami magkasama, kasi gabi na rin yun, nasa labas Tanda ko phone mo nun, pastor. Nasa plaza ako noon. Yung Samsung. Samsung Champ. Nasa labas siya, tapos ako nasa bahay. So, nakakapag-message naman kami sa through text. Kaya doon ko sinabi sa kanya na parang ayun nga, nagselos ako.
Ganun. Grabe, seloso pala ako. Seloso pala si Pastor. Oo. Ang weakness pala ni Pastor ay selos. Magagayahin ng mga kabataan yun Di bata sa pa text. naman, di ba? O, bata pa naman. 2013. Ah, 2013. 2013. Nagkakausap kasi kami, kaya yun, medyo nade-develop na rin. Yan. Hindi lang naman kami sa text magkausap. Nagkakausap rin sa school, kamustahan, ganyan. Yan. Ano yung mga sinabi mo doon sa text, Pastor? Hindi ko na matandaan yung sinabi ko eh. Sadyang ano lang talaga, magkalayo that time. Kaya, ayun, doon sa text na nabanggit. Pero, ano naman ang naramdaman mo, Karen, nung umamin? Ayan. Para kasing that time, parang meron na rin akong feelings. Ayun. Parang, pero hindi ko pa siya kino-confirm kasi sabi ko, ayokong pumasok sa relationship na parang may excess baggage pa. Excess baggage? Yes. Excess baggage pa ako. So, that time, nung pumunta kami doon, parang gathering ng friends ko nung high school. So, nandun yung ex ko. And sabi ko, nakita ko siya, natitigan ko siya eye to eye, and doon ako, sabi ko sa sarili ko, I have no feelings for him. Oh, English! Yes. Ay! Ibang Napa-English. Ulit na pa-English. Pag in love, napapa-English. Oo. Hindi naman ita-televise to, Sabi ko, tapos ang sabi ko sa kanya, tinext ko, sabi ko, tuwan-tuwa ako, sabi ko, uy, natitigan ko siya sa mata. Wala, naka-move on ako. Ako, congratulations to me. Sabi ko, okay na ako, healed na ako. Sabi ko, okay na ako. Tapos doon siya parang, hindi ko natin matandaan kung anong sinabi niya, pero nagselos siya that time. Tapos umamin na din siya. Tapos I don't know, umamin din yata ako. Hindi ko matandaan. So, paano ba nangyari after niyan? Siya naman yung tinitigan mo. Hindi Tapos ikaw ka nagkaroon namin naramdaman. Hindi naman, pero one thing na nagustuhan ko sa kanya is that, ito ay kwento naman ng isa naming friend na naging tulay. Hi, Raids. Ay, Thank you so much. ang isa Thank sa you mga for naging naging tulong. tulay. So si Rida, sabi niya, kinento niya sa akin kasi close din sila. So parang ang ginawa niya, doon siya nag-open kay Rida. No, so ang ginawa, parang kwento sa akin ni Rida na ayun nga, parang gusto niya na nga ako, pero hinihintay niya lang ako na mag-move on. Mag-move on. Oh, I remember the story. Yes, di ba? Alam mo yan, girl. Sa din bang saksi jam? Oo, parang hinihintay niya lang ako mag-move on para naman hindi naman, anong yung reason mo? Nakalimutan ko din. Basta yun lang, hinihintay niya ako mag-move on. So, ko, okay. Pogi points. Pogi points. So, parang ano ka ba? Na-touch ka ba noon? Ay, na-touch naantay ako. niya. Oo, na makapag-move na hindi siya on agad ako. nagsabi, pero hinintay niya akong ma-heal muna. Yeah. Kumbaga hindi niya sinamantala yung ano mo, Yes. yung state mo na heartbroken ka pa Yes, during na that kailangan time. ko ng someone to, Kaya unexpected yun, yung day or night na yun na nagsabi ako. Wala sa plano Yeah. yun. Kumbaga, hindi mo muna nag-take advantage dun sa when you are hurt or when Alam mo na, you're... Sam. Alam ko na. Ayan. Nag-notes nga ako ngayon eh. okay, Diba? okay. Paano ko na gagawin ko din? Hintayin. Notes pala. Diba? So, kailangan din maging patient. And syempre, magkaroon din ng perfect timing na galing siguro sa Panginoon. Galing sa Panginoon, di ba? Yes. And syempre, alam naman natin, di ba, na merong kilig, merong mga... Pero meron muna akong gustong itanong, Sam. Para alam din ng Sige. karamihan. Oo. Ano yan, Jam? Ilang taon na kayo? Ayan. Bago kayo ngayon na magpapakasal na kayo? Okay. So, officially, 4 years. Tagal. Pero, kasi nag-start yung relationship namin nung nag-work na talaga kami. So, kasi we respect naman din yung parents namin na after na lang ng graduation or ng pag-aaral, tsaka na magiging kami. But the feelings, kasi mula nung umamin siya hanggang ngayon, actually doon sa date ng November 8 is exactly 10 years na first date. Kaya, 10 years. Ibang klase. Isang dekada. First date namin, simula nung first date namin hanggang November 8, that is exactly 10 years. Yan. So, isang dekada na silang nagmamahalan. Ibang klase, di ba? Oo. At saksi naman kaming mga kaibigan doon. No? Oo. 10 years, 28 ako ngayon. 38 pa ako ikakasal. Ayan, so katulad nga ng sinabi ni Sam, syempre sa isang relationship, hindi naman palaging saya lang, hindi naman palaging kilig lang. So for sure, interesado rin ng mga kaibigan natin at mga kapatid natin, ano ba yung greatest fight nung dalawa? Ako daw muna. Oh, sige, si Aren. Nung magka-relationship naman na kami, kasi parang, ang galing lang kasi parang, nung sa span of 4 years, wala kaming greatest fight. Puro tampo-tampo lang. Wala akong maalala kasi. Wala akong maalala na greatest as in, na parang mag-lead na into breakup. Wala namang ganon. Parang,
Ang galing lang na nahulma kami ng panahon na gumraduate na kami sa selos. Wala ng selos. Kaya wala kaming cause of away dahil sa selos. But ang naalala ko lang na greatest fight namin is yung thesis days. Visibility. Oo, visibility. Oo. FS. Oo, visip tayo. Ayun, hindi ko matandaan kung bakit kami nag-away din ulit noon, pero galit na galit ako sa kanya. Kasi parang ang nangyari noon, syempre, naghahanap kami ng, magsasagot ng survey, magsusurvey. Nasa Kabuyaw yon, no? Tapos, syempre, di kami sumasakay ng jeep kasi kailangan namin maghanap ng tindahan na i-interview, na pagsusurveyan namin. So, magkalayo kami siya, nagdala niya yung red bike niya, tapos magkalayo talaga, hindi kami magpapansinan, pero magkasama kami, nagsasurvey, hindi kami nagpapansinan. Tapos one time, andun na kami sa rotonda ng Dita, papasok doon sa Pawisdam, yon doon. And then, sabi ko, hindi pa ako sumasakay ng jeep, tapos sabi ko, bigla siyang nawala, umalis, iniwanan ako. Galit na galit. Mag-isa na lang ako naglakad doon. Ako nag-survey. Galit na galit ako. Ilang weeks yata, ilang weeks kaming hindi nag-usap noon. May rebat naman siya, John. Yeah. Bakit sige ka daw. naman nawala? Oo, Bakit explain naman nawala? yourself, Pastor. Yan. Kasi ang nangyayari nun, nasa likuran ako. Siya nag-uuna maglakad. Usually talaga ganun yung nangyayari pag siya, pag bad trip siya. Nauna siya maglakad. Sabay ako nakaabang ako doon sa likod. Nangyayari nun, nakaabang ka dun sa may sakay ng jeep. Pasakay pa lang. Dahil ako may dalang bike, nisip ko, hindi talaga kami sabay na aalis. Pero wala sa isip ko na hindi kami magkasama na kumbaga, Naiiwan mo ako. Naiiwan niya ako. Nakita ko, yung suot niya kasi nun kulay pula na damit. Yung IE, Ay, yung maroon. IE. Maroon na IE shirt. Ngayon, nakita ko yung jeep, merong nakamaroon na shirt. Nawala siya dun sa pwesto. Dumaan yung jeep, tapos sabay nawala siya dun. Tapos nakita ko yung gilid ng jeep, merong manggas na maroon. So inisip ko, sumakay siya ng jeep. Kaya ang ginawa ko, na bad trip talaga ako. Umalis na ako. Hindi ko, ano ba ito? Nang Siya iiwan. ang hindi yung nagpaalam. Oo. Sa story niya, iniwan ko siya. Sa story ko naman, sa perspective ko, siya yung una sumakay ng Siya jeep yung at nawala. umalis, oo. Kaya parang, hindi namin alam yon. Parang sobrang bad trip lang kami sa isa't isa na nagawa namin mag-iwanan dun sa kwento na yon. Pero yung akala pala Pero namin. tumawid ako, hindi ako sumakay. Ayun. Hindi ko siya nawala. Hindi ko May siya sariling nakita. explanation bawat isa. Oo. Kasi wag mag-a-assume. Oo, Lesson learned. totoo. Lesson learned, wag mag-a-assume. No, anong year yan? Tandaan nyo ba? Receive. Isip Anong year tayo nag-visip? 2018, 2017. 2017. 2017. Ah, 2017 nga. So matagal-tagal na din. Tapos Oo. tampo-tampo na lang din yung iba. Pero Walang major kumbaga, fight. sa memory nyo, yun talaga yung Yun ang greatest. great, for me, yun ang Pinaka greatest. Stressful kasi ang PC. Hindi kasi inis yung naramdaman mo, galit talaga. Ay, grabe. But, noon hanggang pa ngayon naman yun, di ba? Galit na galit. Gusto mo na. Actually, naman hanggang yun. ngayon, may emotion pa rin eh. Kaya nga, parang Oo, nandun gigil. Hindi inis, galit talaga, galit. Oo. Parang Akala ko nervous okay tuloy lang. si Pastor. Oo, pero sana na-surrender mo na yan, Aren. Surrender na. Oo, surrender na. Kasi magka-settle down na kayo, Ah, di ba? diba? Alam na nagluluto ka. Alam mo pa, galit na galit pa rin ako sa'yo. Yung pa yung naaalala. Oo, di yung ba? pa rin yung naaalala. Tinatawanan na lang namin yung ngayon. Tinatawanan na lang. Ayan. Sige, meron ka pa bang tanong? Pero Alam mo buti ba- naman, Oo. di ba? Ganun lang kalalaki lang yung naging problema. At, Yes. ngayon, Nurot agad naman. Ibig sabihin, nag-aaral silang mabuti. Oo. Kasi ang pinag-awayan nila, about sa school. About Oo, sa study works. Hindi yung ano lang, simple Mabuting lang estudyante, tingnan. Mabubuting Selos. estudyante pala. Oo, mabubuting estudyante naman pala to. Yan. So pero, syempre, nandiyan na tayo sa Kiligan. Umpisa nagsimula, nagpasan yung mga problema. Paano nyo nalaman na siya na yung the one? Ayan, yan yung gusto kong marinig. Para makapag-take down note ako. Oo, para alam din namin. Oo Ay, baka naman. ito na yun. Baka naman, para naman matuto naman kami. Sige, si Aren muna. Okay, sige ako. Meron kaming away. Ayan na, puro away naman pala. Parang away. Akala ko ba isa lang yun? Ba't parang lumalabas na yun? Meron kaming away 2019? O 2019. Nag-work na kami ito sa first workplace namin. So, that time, parang, hindi pa kami hindi pa ito kami, ulit. So, parang sabi ko sa kanya, stop ka na, mag-stop ka nang ipurso ako. Ay. Ayun. And then, tapos, Uy, alam ko yan. Oo. alam mo yan? Oo. Updated Parang sa wala naman chika, kami ha? pinagkwentuhan yan. Ayun, parang sabi ko, wag na. Kasi parang
Parang kasi na-pressure ako that time. Kasi ang dami tatanong sa akin, ano-ano mo sinila. Na-pressure ako na parang, bakit ang tagal-tagal niya ako ligawan? Bakit parang, parang ang tagal? So parang nainip ako, sabi ko, sige, stop po na, wag mo na akong i-pursue. Ganun na, hindi ko na siya ang nagawa kasi namin, nagsasabay kaming kumain ng umagahan, tanghalian, doon. No? So ang ginagawa namin, hindi kami nagpapansin na noon, pagka break time, syempre magkasabay naman ng break time namin, hindi ko siya pinapansin, umakit ako magsa, hindi ko siya tinatawag, sumusunod lang siya. Sumusunod siya, hindi ko siya kinakausap. Basta, pagka tapos na ako, bababa na ako, hindi ko na siya hihintayin. Magsasakay ako ng shuttle, hindi ko na siya hihintayin. Naghihintayan Sungit kami yan. niyan. As in, wala talaga. Sobra na yun, insan. Oo, sobra na to insan. No, so, that time, nung nagkabati na kami, so, ang sabi niya doon, the Lord spoke to him na kahit na ganun ang treatment ko sa kanya, ang word na sinabi sa kanya ng Lord is love. So, parang nasabi ko na the one na siya na kasi hindi siya yung nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Parang feeling ko noon that time, I'm so blessed to be loved by God na ibinigay siya sa akin. Na parang hindi lang love niya yung nararamdaman ko when He loved me, kundi yung love mismo ni Jesus. Kasi despite of yung ganun yung ugali ko, parang parang nakakawala talaga ng pasensya, pero pinili niya magpasensya kasi sinabi ng Lord sa kanya na magpasensya sa akin at mahalin niya ako. So yun. Yun lang for me. Malaki yung ano yun eh. Paano naman sa'yo? Dagdag ko lang doon. Kasi Okay, ano go. yun, ito, uso yung mga, tawag dyan, daily devotional app na, bukod doon sa devotion na nagbabasa tayo, merong app na nagbibigay ng parang daily bread siya. Parang ganun. Tapos may mga team topic ganyan. Sakto nun, yung time na yun, about love, yung sinabi niya. So, love is not an emotion, it is a commitment. Parang ganun yung tinuturo niya doon. So, parang, sabi ko, that time, nag-strike sa akin yung word na love. So, despite sa mga nakikita mo or na nararamdaman mo, hindi dapat yan nagiging reason para talikuran mo isang tao, para iwan mo isang tao, parang ganun. Kaya doon ako talaga, parang naging patient na, sige, okay lang, kahit di mo pansinin, basta hindi kita iniiwan or sinasamahan pa rin kita. Sana all. Doon. Meron yun. Tapos, isa yon sa mga situation or sa mga pagkakataon na sabi ko din na sa Lord na since yun yung binigay sa akin na word ng Lord, simple word lang, common word na, pero malaking impact sa akin nun, love. Pero, inisip ko kasi doon sa question, parang paano mo nalaman na siya na talaga, parang yung gusto mong pakasalan. May isang moment tayo dati, hindi ko alam kung sa isang kapihan, na nagtanungan tayo na parang bakit mo gusto na ikasal sa kanya or pakasalan siya, parang ganun. Ano ba yan? Wala Sa namang Jetco ba yan? ganyan. Ha? Sa Jetco? Hindi ko tanda. Hindi ko tanda eh. Basta kapihan. Pero kami naman yung Okay. kasama mo. Sila pala, I mean, sila yung kasama Sila mo. pa lang ng dati na yun. Tapos, nag-strike sa akin yun kasi sinabi niya, kaya gusto niya na may kasal sa akin kasi gusto niya akong tulungan. No? No, tayo lang dalawa noon. Tayo dalawa ba lang? Anniversary natin yon, sinabi ko sa'yo yun. Ayun, okay, naman okay. pala. Eh, O, pala clear yun. pa sa memory ni Ate. Ay, oo, sa ano yun? Sa The Nest. Yeah, Nandun sa maluha-luha pa ako noon. Kasi gusto niya akong tulungan, gusto niya akong... Yeah, kasi kita ko sa kanya yung stress that time, nung mga Nag-uumpisa unang pa lang. pastoral time. Pastoral journey Yeah, niya. yung gusto niya Oo. nang mag-give up. Ayun, para nakikita ko sa kanya, sobrang stress na siya. Yun. Kaya sinabi ko yun. Stress Ayun. doon. Tapos, sabi niya, gusto niya akong tulungan sa schedule, pag-schedule ko, yung mga task na dapat kong gawin. Kumbaga siya yung magpapaalala sa akin ng mga yon. So, sabi ko, syempre, prayer natin kapag humahanap tayo ng partner talaga or gusto natin magpangasawa is someone na makakatulong sa'yo sa ministry. Yan. Ito yun naman talaga dapat. So, syempre, nung time na yon sobra ako na-touch at na-caught dun sa time na yon na sinabi niya, gusto niya akong tulungan. No? So, hindi lang basta tulungan sa isang bagay, pero sa ministry at saka sa mga gagawin ko. No? So, malaking part yon na makakatulong sa akin as bilang pastor din ng church. At glory to God dun. Yun talaga yun. Na ngayon ay ordained pastor na ng Unity Christian Fellowship. Isa yun sa mga times na yun.
Yun, Ayan. yun. So talaga naman. Praise God. Siyempre, oo, nandun na tayo sa, ayan, magkarelasyon na kayo. Siyempre, tulad din ng sinabi ko kanina, ang relationship hindi naman palaging masaya. So may mga ups and downs yan. Pero, ang question is, what makes you fall in love again and again sa bawat isa? Siyempre, yun nga, may mga fights kayo, Araw-araw. may mga tampuhan kayo, pero at the end of the day, you find yourself loving each other. So ano ba yun? Ano ba yung reason? Sige, si Neil naman, si Pastor Neil naman ngayon. Ikaw naman ang magsimula. Oo. Pastor. Ano, dito, babalik lang ako dun sa definition talaga ng ng love. Na love is a commitment. So, pinasok mo yan, kumbaga, kaya mo pinursue yung isang girl or isang babae dahil siya yun gusto mo na mapangasawa. Kumbaga, hindi ka lang nakikipag-boyfriend or girlfriend para lang ma-feel mo na belong ka or nandun ka sa season na, yes, may girlfriend ako, may boyfriend ako. May kilig. Oh, may kilig, no? Pero, yung love kasi, kinikilig ka or hindi, mahal mo pa rin yung tao. Yes. No? May kilig or wala. Kasi hindi naman palaging puro kilig. May times din na naiinis ka. May Yeah. times din na natetest yung patience nyo sa isa't isa. Pero, yung love will stay. Kumbaga, yun. Kapag committed ka sa relationship, gagawin mo yung lahat ng bagay para mapasaya mo yung tao, Yun. mapasaya mo yung mahal mo. And sa bawat araw na relationship namin, mas minamahal ko siya kasi mas nakikilala ko yung character niya, mas nakikilala ko siya as a person. Ganun. May tumatawa ka sa backseat. Hindi, habang nakikilala ko kasi siya, so doon ako mas nai-in love, no? Yes, Whether mga maliliit na bagay, mga simpleng bagay, minsan kahit kahit yung mga simpleng bagay lang talaga na naiintindihan niya ako, yung mga jokes ko na malupitan, di ba? Oo, malupit ng Challenge mag-jokes. talaga, Oo. So, tuloy naman, kailangan ng malaking pagmamahal talaga para Yung mga jokes ko na ako lang dapat yun, pero na-adapt niya na rin. Oo. Yun. So, Yung humor, kasi may Yan. sense of humor kasi si Pastor eh. Oo. So, sinasabayan niya ako dun sa mga bagay na yun. Yun. Siya na rin nangunguna sa mga joke na yun. Ayun. So si Aren naman, pakinggan naman natin ang side ni Aren. Oh. Wala naman sabi, ang masyadong hirap kinilig mag-isip, eh. no? O kinilig masyado. Kinilig masyado. Naghang. Oo, yung- Sa akin naman, ulo. Wala kaisip na isagot. Ano kayong tanong? What makes you fall in love with Neil? Okay. So, ayun nga, sabi niya, di ba, parang wala lang ang kilig-kilig. And meron akong isang preaching na actually sa kabilang church pa yon na ang speaker is si Pastor John. Sabi niya, bakit daw pagka tumatagal yung relationship or mga nag-asawa na, di ba, nawawala na yung kilig. Di ba? So, parang, di ba, normal naman talaga sa umpisa lang, kilig-kilig. Yes. Pero, lately, ko lang na-realize kung bakit nawawala yung kilig dahil nagmamature yung relationship. Kasi sa umpisa lang talaga yung kilig-kilig. Pero, every time na magkikita kami, hindi pwedeng hindi ako nakangiti. Kasi, Naks naman. hindi kasi parang, di ba, parang hindi kasi kami araw-araw nagkikita. Pwera nung sa company. Sa Oo. company araw-araw. Pero, nitong nagkahiwalay na kami ng company, madalang kaming magkita. So, parang, isa din yung secret yun, huwag kayong araw-araw magkita. Oo, para lang manabik. kayo- Manabik. Oo, Oo. oo, Na may paano na missing lang kayo pag time. nag-asawa, Na may no? missing Oo. time. So, parang ganun lang na, parang sa akin, ano kasi siya, kaya ako, lagi, parang hindi naman nawawala yung love ko sa kanya. Kasi nga, ayun nga, founded din sa love ni Jesus at the first place. And kasi, mabait kasi talaga siyang tao. So, alam niyo naman yan. And, ang pinakagusto ko sa ugali niya, pag pinapakita niya sa akin, para kasi lagi niya akong ina-assure, parang yung sabi ko nga, words of affirmation, Yeah. sobra niya akong i-encourage na. Yun yung love language ni Pastor. Sexy ka. Kahit mukha akong buntis sa damit ko ngayon, di ba? Actually, oo. Nanonotice Diba? ko sa kanya kapag nag-express siya ng love sa'yo. Yeah, parang ang ganda-ganda mo talaga. Kahit wala naman akong ligo 2 days. Ang ganda mo today. Parang, alam mo yun, na Susulat hindi ko yan, ka Pastor. nakakaramdam ng anything na pwede kang
pag wala siya, hindi mo siya nakikita na magda-doubt ka anong ginagawa nito, sinong kasama nito. Actually, kahit sinong kasama niyang babae, wala akong pakialam. Kasi I am very assured. At I am very confident na anak ako ng Diyos. Magloko siya, bahala siya. Anak ako ng Diyos. Si Yeah. Lord ang revenge. So parang ganun ang confidence ko sa Lord as anak niya ako and ganun yung confidence ko sa Kanya. Kasi nga, nakikita at pinaparamdam niya sa akin na wala akong dapat ikabahala. So, Ikaw ang pinakamaganda sa paningin Yes, niya. of course. Diba? Hindi, pangalawa daw, pangalawa kasi nanay niya yung Oo, una. si Tita Tita Pero Raquel. sa Si Tita November Raquel 8 ang daw, #1. ako Ikaw na na. number 1. Pangalawa na si tita. Una si nanay. Ah. Yun. Tapos pangalawa. Shout out kay Tita Raquel. Pag November 8 na, siya na yung una. Maganda pa rin naman daw. Oo. Ayun, yun pala yung sekreto, Sam. Alam mo na, nag-notes ka ba? Marami ako natutunan. Dagdag siguro, kapag naiintindihan niyo yung ginagawa ng ka-relationship niyo, yun yung mas doon. Kasi sobrang niya naiintindihan nung start na magpastor. Parang, kung normal na na babae, parang, baka iwan ka na kasi parang ang bigat naman ng gagawin mo. Parang na lang, dito, iba na lang. Pero, yun, start nung na-anoint ni Pastor Albert until now, naramdaman ko talaga yung pag-intindi niya sa akin. Kapag may time na, Yung support din. No? kapag may meeting, tas sabay, di kami makapagkita muna, gabi na lang kami magkikita. Ayun, mga ganun. Ayan. So, mas nakilala natin ngayon si Aren and si Neil. For sure sa iba din na hindi naman sila madalas kasama. Siyempre, sa amin na mga friends, kilala na namin sila. Pero ngayon, mas nakilala pa natin sila. Pero ang takeaway ko dito, Sam, may takeaway. Oh, sino kayo dyan? Oo, may takeaway ako ngayon. Sa tagal niyong magkakasama, may Oo, natutunan may ka. takeaway ako ngayon. Oo. Which is, I think, valid naman na, kasi kung mapapansin mo, na-mention ni Aaron yung words of affirmation, which is, I think, and I believe it is important that you know the love language of your partner para malaman mo kung paano mo i-express yung love. Katulad ni Aaron, di ba? Si Aaron, words of affirmation, yung love language niya in terms of how she wants to receive the love. Kaya nasabi niya kanina na assured siya. Kahit nasan si Neil, kahit sino kasama ni Neil, assured siya na siya lang. Kasi kumbaga, si Neil naman, na-express naman niya through words of affirmation yung pagmamahal niya kay Aaron. Di ba? So, important yun na alam natin yung love language ng bawat isa, which is visible naman how they explain Totoo kanina. naman. Di ba? So, yan. Papatalo ba ako, partner? Oo. Siyempre, meron akong... Ayaw, hindi meron pa din akong competitive natutunan. yan. May takeaway ka din. Oo, may Oo, may takeaway din takeaway ka ako. din. Diba? Para siyempre sa iba din, di ba, na nakarinig ng very inspirational story, love story ni Pastor and ni Aren. Di ba? Isa sa na makikita natin talaga dito, that when you are in God, di ba, siya yung mag-guide sa iyo doon sa tamang tao, siya yung magtuturo ng tamang pagmamahal, at paano mo siya tamang i-express. At kaya, siya din ang magdadala, si Lord din ang magdadala sa punto na ngayon, tulad nila Pastor tsaka ni Aren, na ikakasal na sila. And I really hope na yung story nyo, yung love story nyo, hindi lang, mas marami pa ma-inspire, especially sa next chapter na kakaharapin nyo, which is yung having a family, a makapulay next season. family, di ba? Oo, next season na ng life nila. So siguro, Sam, para sa last part na lang Ay, ng interview natin sa kanila. So hingan na lang natin sila ng short message sa bawat isa. So sige, si Neil. Neil, short Nakalaan message to lang sa para sa bawi. soon-to-be wife mo. Oo. Mag-iyakan Quick kami lang dito. naman, short lang naman. Short lang daw. Ay, short. Huwag yung sa vow nyo. Short lang. Iibigay nyo sa wedding lahat. Ito, quick lang. Oo. Ayun, malapit na. Anong araw na ba ngayon? November, ilang araw na lang or ilang weeks na lang ay ikakasal na tayo. Yun, Lord to God. Masarap pakinggan nung ikakasal na tayo. Ayan, excited na ako dun sa sa day na yon. At ayan, ano pa ba? I love you. Ayan lang. Kinikilig ako legit. Ayan. Thank you so much, Pastor. Sige, si Aren. Ikaw, Aren, anong quick message mo kay Pastor? Salamat. Oh, very quick nga. Salamat. Oo. Salamat and see you on the wedding day. I love you. Ayun. Ganun itsura. Joke lang. Ayun na? Oo. Ayun na nga. Ayun na pala yun talaga. Ayun, Ayun na pala yun. Ayan, so,
thank you so much, Pastor Thank you Neil din, Jam, and and Aaron, Chris. for Thank you so accommodating much. our questions para mas makilala pa namin kayo. So, we hope and pray, na sa inyong next season is mas sumagana. At syempre, mas maging center si Lord. Si Lord ang manguna, si Lord ang foundation. Visible naman yun sa inyong mga buhay. So, Glory to God. ang prayer na lang talaga namin, mas tumatag ang relasyon nyo. Especially ngayon ay ordained pastor ka na. Di ba? Yun. Ikaw, Sam, meron ka bang message And of sa course, ating- di ba, sa magiging journey nyo, now always know that you have God and you have us na yung mga kaibigan nyo na we are willing to help you out. No. So again, maraming salamat sa oras, sa time na binigay nyo sa amin. At maraming salamat din. Thank you sa aming mga viewers, sa mga bisita. Thank you, mga yun lang. ka-vlog. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you, guys. Bye-bye.